Hi! Kumusta po kayo mga kababayan? Kumusta po ang inyong kalagayan? Sana po ay nasa mabuting sitwasyon kayo, anumang mga paghamon at pagsubok ng buhay na ating kinakaharap. Saang mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video talakayan at video analysis. Mga kababayan, bibigyan po natin ng punto at mga pagpapahayag ng pananaw hinggil po dito sa panibagong taktika ng tinatawag na special demolition job and ang tinatawag na squid tactics, o yung gagawin mong malabo ang tubig parang tinta ng pusit para hindi mapukusan ang totoong issue. Yan po ngayon ang ginagawa ni Sunny Boy Trillanes, si Boy Codeta, na tinatawag din po ngayon ng mamamayang Pilipino na the big joke. At pag-uusapan natin itong kanyang isinampa na gawa-gawang kaso ng plunder laban kay Pangulong Duterte at kay Senator Bongo at sa tatay ni Senator Bongo na nagre-represent daw ng private construction company nila Senator Bongo. Okay. Pag-usapan din po natin itong the great pretender. Kung si Trillanes po ay the great or the big joke, si Hontiveros ay the great pretender. Patungkol naman po ito sa kanyang projection ng kanyang sarili as if siya po ay immaculate conception. Walang bahid ng kasalanan. Yan po ang tawag sa kanya ngayon. The Immaculada Concepcion de la Hontiveros. Mga kababayan, yan po ang tawag ngayon sa kanya. Sa mga nagtatanong bakit pinagtatawanan o tumatawa si Ka Eric, bakit kahit seryoso ang topic, sabi ko, may nag-react po doon sa isa sa mga messages nang nanood sa ating video analysis. Sabi niya, yan ay isang laughter of nervous. Sabi ko, no, that is a laughter of mockery. Sapagkat sabi ko, seryoso na nga ang pinag-uusapan, hindi ka pa marunong magpatawa sa iyong audience, ay parang pasan mo na ang buong daigdig. It will have an impact on the emotional balance of the tone of the discussion. Kaya ko po sinabi na laughter of mockery. Kasi yun po ay isang sarcasm. You are making a serious commentary while at the same time you are doing a mockery. O yung iniinsulto mo sa pamamagitan ng pinagtatawanan mo ang kanilang mga ginagawa. Sapagkat talaga namang katawa-tawa, hindi lamang nakakainis, kundi nakakatawa na. Halimbawa, itong paulit-ulit na mga hakbang ni Sunny Boy Codeta Trillanes na gusto niyang ipakita na ang pinaka-may-sala kung bakit nagkalugmok-lugmok at nagkaletse-letse ang ating lipunan, ang buhay ng mamamayan, at ganito ang gobyerno ni Marcos, pinaghaharian ng mga mandarambong, magnanakaw, kurakot, ay dahil sa mga Duterte. Hindi ka ba matatawa niyan? Di ba mga kababayan? That is a serious commentary, pero may kasama pong tinatawag na laughter of mockery. Mga tawa ng pangungutya, yan pong ibig sabihin yan. So sabi ko naman, sinagot ko siya, ikaw naman sobrang seryoso mo. So mga kababayan, pag-usapan din natin itong mga mercenary o mga political demolition operators na pinupunduhan at ginagamit ni Marcos. At syempre, kahit wala na dyan bilang speaker, itong si Tambalulong Romualdez, siya pa rin po naman talaga ang kasabwat ni Marcos sa lahat ng kabulastugan na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Okay? So, yun pong title natin, Yun po ang ating pupuntuhan at bibigyan ng mga paglilinaw. Si Trillanes bilang the big joke, si Hontiveros bilang the great pretender, at ang mga mersenaryo ni Marcos at nila Romualdez. Pag sinabi pong mersenaryo, ikaw ay parang kontraktor sa mga demolition job operations. Either political demolition, military action, assassination. Pag mersenaryo po, ikaw ay for contract hiring. Binabayaran ka para magsagawa ng isang misyon na ang layunin ay gamitin ang iyong mga abilidad, kasanayan at mga taktika mo para magwasak ng mga tao
o kaya ng target batay sa interes ng iyong principal. Yan po ang mercenary. So parang ikaw ay kontraktor sa mga demolition job operations, sa mga sabotage operations. Exactly how we define kung papaano po ginagawa ni Trillanes, ni Hontiveros, nila Dilima, nito nila Buengiwe ng Akbayan, Hilaw na Komunistang Grupo, at pati na po ng mga CPP, NPA, NDF, Urban Operatives. They are all under the lump name, yung isang katawagan na mersenaryo o mga bayaran at suhulan upang magsagawa ng misyon sa isang layunin na hindi naman napapakinabangan ng mamamayan. Bagkos ito pa ang pinagmumulan ng watak-watak ng taong bayan at pagkakaroon ng isang gobyerno na nabubuhay sa political demolition job. At ang mga gastos, pondo at mga resources ng pamahalaan ay doon lang napupunta para sa kanilang political survival and political agenda. Unahin natin itong plunder case nga sinasabi ni Trillanes, at biglang sinalo ng ombudsman, and then to the extension support ang ICI, itong investigative body na binuo ni Marcos for cover up and for supposedly projection na may ginagawa naman kahit papaano ang gobyerno ni Marcos, kasi wala namang naniniwala pa sa mga pailing-iling, paluha-luha at mga pagalit-galitan na gimmick ni Marcos. Lahat yun ay diskarte. A person so used, like an attitude na kanyang pinagkalakihan na ang pagsisinungaling at ang mga diskarte ng manipulasyon, ay madali pong gawin yon. Natural na kay Marcos pong pagiging aktor-akturan. Di ba? Aktor-akturan ang tawag dyan. Kaya unahin natin itong plunder case na sinasabi ni Trillanes. Sapagkat ang media po, na bit-bit niya kanina, binantayan nila itong pagsasampa niya ng kaso. So, tinatawag itong squid tactics, o kaya gamitin mo ang mga pamamaraan para i-confuse ang publiko. At ang psychological effect po niyan, magdududa ngayon yung mga ibang sektor, yung mga non-politically aligned or mga non-politically inclined, na sasabihin nila, naku, pati pala ang mga Duterte sangkot din sa katiwalian at anomalya. Hindi natin sinasabi na sila po ay walang pananagutan o may pananagutan. Hindi ko po yun ma-establish, mga kababayan. Subalit, nais ko pong bigyang punto. Ang sinasabi ko, hindi po magkakaroon ng iba pang layunin si Trillanes kung siya lang naman ang complainant. Maliban po sa pagkakaroon niya ng layunin na talagang wasakin ang Duterte political camp, sapagkat yun po ang kanyang kabuhayan. Mercenary nga ang tawag sa kanya, political mercenary. Bayaran na ahente ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, na ang solong layunin ay gamitin ang pagkakataong ito kapag nagkaroon ng oportunidad na lituhin at linlangin po ang mga mamamayan. Okay? Kaya po, kung makikita ninyo, yan ngayon po ang ginagawa ni Trillanes. Nililito at kanya pong ginagawa ang mga hakbang na ang layunin ay bigyan po ng confusion ang mamamayan. So kung ano man ang kanyang ebidensya o ano man ang kanyang mga supporting documents and testimony sa plunder case na ito, the timing is obvious. Alam natin na gusto niyang ipin down ang pagsisisi. Sapagkat yun talaga ang gustong mangyari ni Marcos at Romualdez, na ang ginagawa nila, itinutuwid nila ang mga nakaraang pagkakamali. The past mistakes of the previous government of Rodrigo Duterte ang may pinagmulan kung bakit malaganap daw ang korupsyon. That narrative is also the same narrative na bit-bit ni Boying Rimulya when he was still the Department of Justice Secretary. At hindi nagbago po yan ngayon na nakaupo na siya bilang ombudsman. Mas lalo pa itong gagamitin niya ang narrative of cover-up and narrative of misinformation. At tumutugma naman ang timing ni Trillanes dahil pagkaupo ni
Boying Rimulya, ginamit niya kaagad ang opportunity na maggawa o gumawa ng sampah-sampahang kaso na alam naman po natin gusto ni Marcos at Romualdez through the weaponization of ombudsman na ipin down at talagang durugin o kung hindi man ay magkaroon po ng matinding ligalig o pagkadisturbo ang Duterte political camp. So the motivation is very obvious. The timing is very clear. Ang motivation, lituhin, linlangin at i-confuse ang mga mamamayan. Pangalawa, gamitin ang ombudsman as a weapon to paralyze the Duterte political camp. And they need special agents and operators to execute that plan. Hindi pwedeng si Boying Rimulya din mismo ang complainant. Kaya nga sumipot at sumilpot itong pagkatao ni Boy the Big Joke Codeta, the big joke Codeta and the big joke himself, Trillanes. Sapagkat hindi lamang po siya isang mercenaryo. Hindi lamang siya political mercenary na nababayaran at nasusuhulan ng isang administrasyon para gamitin sa mga pang-politikang asasinasyon o mga pangwasak sa perceived political rivals or political enemies ng gobyerno sa isang pagkakataon na ang layunin ay mangibabaw at magmonopolyo ng kapangyarihan. At nakita natin yan kung paano siya ginamit ng panahon ni Noynoy Aquino. Sila nila Hontiveros, si Boy AK-47, Ronald Llamas, itong grupo ng mga dilaw at pink, yung tinatawag kong yellow-pink zombies. Zombies dahil patay na yan politically dead ito at nasa basurahan na ng kasaysayan ng politika sa Pilipinas, ngunit binangon at binuhay nila Marcos, ng asawa niyang si Lisa at ng kanyang pinsan para gamitin as political zombies and political mercenaries. Ayun. So, wala po tayong pagpigil o pagsasabi na walang karapatan si Trillanes na mag-file ng kaso o magsampa ng kaso. Pero obvious naman na ang layunin niya hindi po upang tugunan ang sumasambulat na iskandalo ng pandarambong, pagnanakaw at pangungurakot, more than 1 trillion pesos, tahimik nga siya, involving flood control projects na nangyari sa kanyang mga financier at benefactors. Pag sinabi kong financiers at benefactors, I'm talking about kay Marcos Jr. at kay Romualdez na ginagamit si Trillanes bilang pamamaraan nila na magkaroon ng special demolition job operator. Exactly how a person is being defined as a mercenary. Yun. Kaya, kung mayroon mang dapat kinasuhan muna si Trillanes at inuna niya at upang magpakita ng totoo at sinsirong motibo, edi dapat kinasuhan niya si Romualdez, si Saldico, o kinasuhan niya si Bongbong Marcos Jr., di po ba? O kinasuhan niya si Hontiveros dahil may mga insertions din at may mga flood control projects na itinuturo na involved si Hontiveros according to the report of Katonyeng at sa kanyang programang 2x2 sa DZRH. Pero alam natin na hindi gagawin ni Trillanes yun sapagkat ang kanyang benefactor, ang kanyang financier ay mismo si Marcos Jr. at si Romualdez. And the purpose of the filing of the case is not about to establish yung guilt or merit of the case. Guilt of the accused or guilt of those na tinatarget niya or ang merito ng kaso, kundi lituhin lang at talagang magkaroon lang ng tinatawag na diversionary issue. Kaya nga pinag-usapan kaagad siya at nakita ng mga tao na oops, mukhang may issue din pala si Bongo. At when you talk about Senator Bongo and his involvement and business interest, ay talaga pong madali mo siyang idugtong kay Pangulong Duterte. Yun ang political tactics na ina-adapt ni Trillanes, to malign and insinuate yung mga katiwalian o pangungonsenti sa katiwalian na ginawa ni Pangulong Duterte. Exactly the way he pretended to be filing some complaints of plunder against Senator Bongo at dinamay niya ang tatay, ang kumpanya sa pangontrata at pati po si Pangulong Duterte. Number 2 point kung bakit the big joke si Trillanes. Inabisto po ito na yun po ang kanyang pattern in history
yung kanyang pagiging special agent for special political operations na hindi naman po tumutugma sa mabuting interes ng buong bansa the way he was dressed down during the time na senador pa siya. Sinabon ito ng tudo-tudo ni Senate President noon, Juan Ponce Enrile, at tinawag siyang duwag at manipulator dahil nagba-back channel talk siya sa China na hindi naman siya Department of Foreign Affairs Secretary at hindi naman siya ang mayroong otoridad o representative authority or delegated authority for that matter according to the position in government sapagkat senador siya. Legislator ang kanyang role, hindi po para mag-implement o maging bahagi ng foreign policy and foreign relations na programa ng Executive Department. Pero dahil nga bayaran, suhulan ng gobyerno ni Noynoy Aquino, ginamit siya sa palpak na kanyang backdoor channel at nag-override, inapakan pa niya ang otoridad ng Department of Foreign Affairs. Ayun. So may history talaga sila. Like ang history ni Hontiveros. Allegedly, ay tuloy-tuloy ang tinatawag na witness tampering, witness manipulation, bribery, the way she was also exposed by another witness sa komitiba niya sa kanyang one-woman show attack using the Senate Committee and the Senate itself laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa pagwasak niya sa integridad at dignidad ni Pastor Kibuloy, ng mga Kingdom of Jesus Christ Ministry, ng organisasyon ng KOGC, and even kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. In-expose ito lahat ng isang revelation ni alias Rene. Di po ba? So, si Trillanes ay tinatawag na the big joke at si Hontiveros tinatawag naman po na the great pretender. They want to project themselves in a matter as if they are self-righteous, matuwid, matino, and crusader against abuse, corruption, and other ill practices or evil acts in government. And yet, makita naman natin, hindi na natin kailangan pang i-argue, konsentidor ang dalawang ito sa ginagawa ni Marcos at nila Romualdez na pagpapanumbalik ng manawakang pandarambong, korupsyon at mga kaganapan kung saan po ay naging iskandaloso even to the point na tinawag na crime of the century ito pong 1 trillion pesos mahigit na pagkakaroon ng massive plunder in the guise of flood control projects. Yan pa lang po mayroon pang mga iba pang infra projects like farm to pocket roads, school buildings without school, mga ghost din po ito, at mga katawa-tawa na mga palusot, billions of public funds din po ito ang pinag-uusapan po natin. Ayun. So mga kababayan, ano naman po ang role dito ni Hontiveros? Si Hontiveros po at si Trillanes, mga tandem po ito ng mga mini-maintain. Naka-retainer po ito as mga political special agents ni Marcos. Aside kay Itbulaga, Tito Soto at kay Ping Lacson, itong dalawa, si Hontiveros at saka si Trillanes, magkatandem ito. Hindi naman po yan lingid na kapag bumaho na ng todo-todo si Romualdez at talagang beyond redemption na, si Hontiveros ay nakabantay po yan. At si Trillanes, tatakbo ang dalawang ito President and Vice President. And then, babalik si Dilimat, si Lula Laila de Lima, na senador o kaya magiging kabinet nila kung tsambahin sila. Yan po isang grupo yan ng mga mercenary. Si Hontiveros, si Trillanes, at ito si de Lima at si Chel Jokno. Ang medyo kumalma at hindi masyadong nag-a-align sa kanila, itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Dahil sa internal po na diferensya nila sa pamumuno at paano paandarin ang organisasyon ng kanilang grupong Liberal Party. Ayun. Pero, in terms of commonality of agenda, sa kanilang pinaka-common na pinagkakaisahan nila ay ang pagiging anti-Duterte. They would even love si Marcos na tinatawag nilang anak ng diktador, magnanakaw, at mga sinungaling, at mga
nagpahirap sa bayan, na kanilang tudong inatake noong 2022 elections and even before as a standard political slogans ng mga dilaw at pink at ng mga mercenaryong ito na kagaya ni Trillanes, Hontiveros, Dilima at Jokno, and yet ngayon nangangayo papa, no? Humahalik sa talampakan at nakikipagsambahan sa kanilang patron na ang pangalan ay Marcos Jr. at ang vice patron nila ay si Martin Tambaluslos. So, kaya nilang lunukin ito at kaya nila itong gawin sapagkat wala naman silang integridad. Wala silang clear political value and principle na para sa kabutihan ng mamamayan, kundi para sa kabutihan ng kanilang sarili. Kaya nilang lunukin ang kanilang isinuka noon na pagtawag bilang magnanakaw, ang kanilang labeling and slogans against Marcos na anak ng diktador at magnanakaw, sinungaling at hindi dapat mamuno sa Pilipinas. Subalit ngayon naging patron saint nila dahil sa pakinabang sa pera. Okay? Ganon din po yan ang role nitong CPP, NPA, NDF Urban Operatives. They are doing the same. Ginagamit nila ang tactical alliance kay Marcos at kay Romualdez indirectly para makakuha ng pundo mula sa Kongreso at nang sa ganon ay makapag-recover sila ng kanilang organisasyon. Kaya tinitimpla-timpla nila ang mga bira laban kay Marcos at laban kay Romualdez. Samantalang ang common agenda nila dito sa mga yellow and pink zombies na mga mercenaries ay ang pagiging anti-Duterte nila. Yun pong common sa kanila eh. No more Duterte. And kaya target nila na talagang ilubog ng todo si Pangulong Duterte doon sa kanyang pagkakakulong ng illegal doon sa ICC na bugos yan na uri ng organisasyon when it comes to the terms of our sovereignty. At pati si Vice President Sara Duterte, target nilang durugin. Kaya nga itong kulukoy na mga hilaw na pretentious na komunistang hilaw, dahil wala namang NPA pero nag-aastang komunista din, itong Akbayan Group ni Hontiveros at nila Jokno na nagsampa ng reklamo sa ombudsman para paimbestigahan ang kunwari ay serious daw na claim nila na inabuso at ninakaw o ikinurakot allegedly ni Vice President Sara Duterte ang 125 million pesos confidential fund among other confidential fund na gusto nilang paimbestigahan sa ombudsman kahit na ito po ay mayroon ng unqualified or unmodified na report and cleared sa COA. Sige pa rin po sila sapagkat yan ay bahagi ng kanilang binayaran, sinuhulan ni Marcos at Romualdez na political mercenary operations. Number 3, itong mga komunistang terorista, ideologically and organizationally, hindi po sila magkasama nitong Akbayan Group. Ang Akbayan ay magkaiba sa Anak Bayan. Ang Akbayan po, yan ay nagkukunwaring komunistang hilaw sapagkat walang NPA yan at karibal yan ng CPP, NPA, NDF in their many political activities. Lalo na noon, nung panahon ni Noynoy Aquino, tinitira nga yan ng CPP, NPA, NDF at binabanatan ng mga community organizers ng Akbayan. Kaya nga sila yan nagpasaklulo noon sa ilang mga dating kadre ng CPP, NPA, NDF. The way ito na-reveal ni Ka Peter Mutok. Ang Anak Bayan po, front organization ng Communist Party. At yan ay nagre-recruit through the underground organization Kabataang Makabayan para sa NPA. Lahat sila ay binabayaran, pinupunduhan po ito ni Marcos. At sila ay ginagamit bilang paid special agents or mga bayaran at suhulan ng mga mercenaryong politikal at mga tagapagwasak bilang political demolition operators ni Marcos at Romualdez laban sa espesipikong target, ang mga Duterte. Yan, so nakita nyo lang kulay nila. They have differences, but they have common ground. Yung kanilang mga diferensya nagiging secondary sapagkat nagkakaroon sila ng immediate tactical common unity and common alliance. Ano po yun? Ang pagwasak ng tunutudo sa mga Duterte
ang pagdurog at pagbaon kay Pangulong Duterte doon sa ICC operations nila at samantalang wawasakin nila si Vice President Sara Duterte so that she will not be able to run as President in 2028 or she will not be able to succeed Marcos should Marcos be ousted from power. Dahil ayaw nila at natatakot itong mga political mercenary groups na ito na si Sara Duterte ay magbibitbit ng panibagong brand ng mas malakas na Duterte brand of leadership na hindi nila kayang i-manipulate at dudurugin sila. Yan po kung bakit nagsama-sama ito. Yung hilaw na komunistang grupo ni Hontiveros na nakalinya pa rin sa Yellow Pink Zombies, yung grupo nila Bam Aquino at Kiko Pangilinan na nag-aakto na independent crusaders or fresquelizers pero extension ito ng mini alliance, ang komunistang hilaw na akbayan na kay Hontiveros pa rin yan at itong mga komunistang teroristang urban operatives na nasa loob ng Kongreso at yung iba na sa sectoral and alliance operations. Ang common sa kanila, pinupunduhan sila at kinukumpasan ni Marcos. Ginagamit sila as demolition job operators, special agents, and political mercenaries. At ang common ground na pangalawa ay ang kanilang pagkagalit na baka bumalik ulit ang mga Duterte kaya sila naghahanda na hindi na makapanumbalik pa ulit ang Duterte brand of leadership. Kaya nakapokus sila doon sa mga Duterte na wawasakin nila instead na mag-focus sa totoong problemang nagwawasak ng ating mamamayan at nagpapahirap ng buong bayan at nagpapalugmok ng buong lipunan, which is ang problema sa liderato at gobyerno ni Marcos at Romualdez, di pinapakinabangan nila. Dahil dyan, nagiging kasabwat sila para manatili at lumaganap pa rin ang pandarambong at pangungurakot at abuso sa poder at kapangyarihan sapagkat nagbibinipisyo itong mga nagkukunwaring crusaders and fiscalizers, no? Kaya nga katawa-tawa ang isinampang kaso yan ni Trillanes, ang inireklamong paimbestigahan si Vice President Sara Duterte sa ombudsman na ginawa ng mga hilaw na komunistang alipores ni Hontiveros. Lahat ng ito ay mga bahagi ng kanilang compliance o pagsunod doon sa kanilang kontrata na pupunduhan sila, puprotektahan sila at basta magpagamit sila bilang mga political assassins, special agent for political demolition at para durugin ang Duterte political camp. Yan po ang tinatawag nating Trillanes the Big Joke, Hontiveros the Great Pretender at ang mga bayarang mersenaryo na minimaintain ni Marcos at nila Romualdez. Pero mayroon silang nakaligtaan. Ano po yun? Ang taong bayan, ang mamamayan, ay hindi po habang buhay ay walang alam o hindi makikialam. At kanilang ina-underestimate, masyado nilang minamaliit ang kakayanan ng taong bayan, ng mamamayang Pilipino, yung majority of the people, na maintindihan at maunawaan ang lahat ng pangyayaring ito. Na ang ICI ay cover-up, extension ng publicity and public relations gimmick ni Marcos, nothing much to be expected from it. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay ginawa na rin pong gimmick ni Erwin Tulfo, ni Lacson at nila Tito Soto at ng mga kasabwat na majority senators. So ano po ang nangyari ngayon? Ang taong bayan ay nagbabantay at nagmamatyag. At hindi nila papayagan na itong mga mapangwasak, mapangudyok at mapanulsul na magkawatak-watak ang ating pagkilos ng mga mamamayan ay maghabang buhay at mananatili silang mga operatiba ni Marcos at Romualdez upang magsabotay sa hanay ng mamamayan. That cannot be a permanent situation. That I can assure. Sapagkat ang taong bayan namumulat at ang taong bayan po nagkakaroon ng lakas upang magkaisa, lumawak po ang kanilang mga pagtutol at pagkilos and eventually i-overwhelm at lalamunin po nila itong mga political mercenary at mga bayaran suhulang operatiba ni Marcos at ni Romualdez. And pati po ang kanilang ginagamit na alyansa
For example, ginagamit nila na alyansa, ito pong mga simbahan katolika, itong mga ilang seksyon ng middle class na nabubuyo ng kanilang anti-Duterte narrative at ang mga media na nakukuha pa nila sapagkat mayroong mga stigma laban sa Duterte brand of leadership at siyempre kontrolado na rin po ni Romualdez at ni Marcos ang mainstream big corporate media, telebisyon, dyaryo at pati po ang mga tabloid, radyo, lahat po ang kanilang mga interest ngayon ay patungkol na sa kung paano i-absorb at ipalaganap ang naratibo o ang mga salaysay at pananaw na gustong ipatupad ni Marcos at Romualdez. At yan po ay ang kanyang pagkukunwa-kunwarian, ang kanyang pagmamalinis at ang kanyang playing innocent kasama si Romualdez. And para yan ay manatili at hindi bumangon ang napakalakas na daluyong ng puwersa ng mamamayan, pilit na ginagamit itong mga political mercenaries na bayaran ni Marcos upang umatake at upang magwasak at magpakalat ng intriga, panunulsol at panglilito sa taong bayan. But, again, sabi ni Ka Eric nga, that is already a lesson in history. You can fool the people sometimes. Pwede mong lituhin at lokohin ng taong bayan. You may fool the people many times, but not all of the time. Hindi po lahat ng pagkakataon ay panlulusutin ng taong bayan. Ang mga panluloko at katarantaduhang ginagawa ni Marcos at Romualdez at na mga bayarang alipores at kasabwat niya. Sapagkat kapag namulat at nagdesisyon ang taong bayan, wala pong makakapigil sa daluyong ng puwersa ng mamamayan. At doon tayo patungo. Matter of time. With faith in God, with prayers, and with our painstaking and persistent action, and tuloy-tuloy na pagmumula, there will be qualitative development into the level and into the strength ng pagkilos ng mamamayan para po mapalaya sa poder itong nangyari na pinakamalaking dilubyo sa ating modernong panahon after yung diktadura ng tatay niya, pumalit itong anak niya na numero unong tagapagtaguyod ng hindi lamang bulok na sistema ng gobyerno kundi tagapagwasak ng lipunan. Kasama po ang mga elementong dati nang winasak ng kasaysayan at itinapon sa basurahan, ngayon ay ginagamit pa niya. Itong CPP, NPA, NDF, itong Akbayan Hilaw na Komunista Group, yung Yellow Pink Zombie, at ang kanilang mga operators, they cannot be a permanent force that will prevent the people into doing their direct sovereign will of action na hahatulan si Marcos at si Romualdez kasama itong mga alipores na ginagamit at binabayaran nila. Magbabalik po ang ating Ka Eric video talakayan. And don't forget ang ating people's movement, ang Bangon Sambayanan, ay pwede kayo po magpadala o magbigay ng suportang voluntaryo sa line of support sa GCash line nito 0916-308-7710 0916-308-7710. Kay Langging po yan, Rohilda Celis. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye! Maraming salamat.